Nagtungo ang mga panauhin sa harap ng hapagkainan. Iba't ibang inspirasyon ang makikita sa kanilang mga mukha. Isa-isang nagtungo ang mga panauhin sa harap ng hapagkainan. Sa anyo ng kanilang mahalaga ang kanilang pakiramdam. Siyak-siyak, padre sa bakibara. Samantala, banat na banat ng mga sikari na maso. Nagsiksikan si padre na maso ang lahat ng magdadaanan. Nasiko niya ay isang kadete. Tahimik lamang at walang imik sa kliyente. Nag-uusap ng magiliw ang iba't ibang bisita, pinupuri ang handa ng Kapitan Tiago. Ang sarap naman ang handa ni Kapitan Tiago. Ako na may Nainis si Doña Victorina sa tinyente dahil natapakan ang pulsikular ng kanyang saya. Sa may kabisera, umupo si Ibarra sa kabilang dulo naman, nagtaulalo ang dalawang pari. padayon. Ulang ang dapat ako dito. Ako lang ako lang. Hindi, ako ang pura ng pamilya ni Kapitan Tiago. Napansin ni Pati Simila ang kliyente at tumaring inalok na kukuhan. Hindi mo ko kasi. Hindi na ko pag-direct. Mas maigi na ito ako sa ito. Kapitan Tiago, hindi mo kami sasabayan dito. Wala lahat ng para. Nagdulot na ng pagkain, puno ng galit si Panginoon sa mga tita. Bahagi ng manok na punta sa kanya. Bakit puro leeg na ito? Hindi ba sinabi ko na paa sa akin? Hindi alam ni Pali na Maso, sadyang pinaluto ng kita ang manok para kay Ibarra. Habang kumakain, nakipag-usap si Ibarra sa mga malapit na panahin. Ilang taon ka bang wala dito? Itong kawan ko yung kulay niya na natin sa rin. Kulay ko sa akin. Ibarra, bakit ako walang ating gawad? Kagaya ni Frankie Bergeron sa Latino? Dalawang taon ako kilala din yung Nalaman ng mga kausap ng Ibarra na marami ng bansa ang napuntahan niya at marami ng wika ang kanyang alam. Ang katutubong wika na pagpuntahan niya sa mga bansang pinupuntahan siya ang ginagamit niya sa pagpapalatasan. Tungkol sa wika, pinag-aralan din niya ang kasaysayan ng bansang kanyang pinupuntahan. Partikular na ang tungkol sa eksodo o hinihinay na pagbabago sa kaunlaran. No, hindi. Nice shot. Ako, si Victorina. Isa akong tahimik, hindi ako madaldal. Hindi ako katulad nila na nagpapadala sa mga ilusyon at pangarap. Ang buhay ay hindi isang nobela. Ito ang mga serye ng mga desisyon at pagkilos. Kailangan mo maging praktikal. Kailangan mo mag-desisyon.
Ang mga Fraile, ang mga Kastila, sila ang may mga kapangyarihan. Hindi natin sila kayang labanan, ngunit hindi natin sila kayang hindi rin natin sila kayang tapakan tayo. Kailangan natin maging matalino, kailangan natin maging mapanuri. Hindi tayo mga manika na sunod-sunuran lang. Mayroon tayong mga sariling opinyon, mga pangarap. Pero kailangan natin maging maingat. Kailangan natin maging mapanuri ang mga lihim, ang mga kasunungilang, ang kasanungalingan, ang mga intriga. Lahat ng ito ay bahagi ng ating lipunan. Kailangan natin matutong mamuhay sa gitna ng kaguluhan at maging handa at ano mga mangyari. Ako si Sina, ang matalik na kaibigan ni Maria Clara. Ako ay masiyahin, maligaya, at handang magbigay ang liro sa aking mga kaibigan. Lalo na kay Maria Clara. Hindi ako natatakot na magbigay ng aking opinyon at madalas na magbigay ng kabanto ng katatawagan sa seryosong usapan. Bagamat ako ay magaan at pabiro, mahal ko ang aking mga kaibigan, handa akong magbigay sa suporta sa kanilang sa oras na pangangailangan. Hindi ko pinagkunan ang buhay na sobrang seryoso. Hindi lang isang pagkakataon, ako ay nagpapasaya at tunay ang aking nararamdaman at pangangailangan. Ako ulit si Sinam, ang patalik na kaibigan ni Maria Clara. Kaya pala kumikinang mga mata ni Maria Clara. Kung pinabanggit mo ang pangalan ni Ibarra. Bakit kumikirot ang aking puso? Pwede ko tanggapin na lang ang pinukuhanan. Nang minamahal ko ay may gustong iba. Ako si Andre. Isa ako sa mga tauhan ng monumentang mga bilang isang pumabida, nais ko ibahagi sa inyo ang aking mga salubin at mga pananaw. Ako ang pinsan ni Maria Clara at siya rin nagpagpangalaga sa kanya. May mga kartier na nagpapakita ng katapatan, kabutihan at pagpapalaga ng pag-ibig sa kapwa. Nakikita ko rin ang mga pagbabago, mga hamon ng pag-asa sa mga kaganapin ko. Ako ay isa sa mga nakaranas ng pagkabigo at pagkasawi sa pag-ibig. At ang aking minamahal ay merong mahal na iba. Si Crisostomo Ibarra na iniibig ang aking pinsan na si Maria Clara. Hindi ito sapat na dahilan upang magganti sa kanila. Kaya, tatanggapin ko na lang ang lahat na ang mahal ko ay may mahal na iba. Ako si Inday, ang pinsan ni Maria Clara. Music. Acting ko sila. Ako si Kapitana Maria, isang leader na puno ng pagmamahal para sa bayan. Ngunit ako'y nahihirapan dahil sa hamon ng sistemang pangapi. Ang mga salita ko ang nagsisilbing panawagan para sa pagbabago at pagkakaisa sa kabila ng mga kalaban at mga pagsubok. Anong hirap! Sa kabila ng lahat ng sakripisyo, hindi pa rin ba tayo makakalaya? Giliw ko! Sa tuwing tinitingnan ko ang mga mata ng aking mga anak, ang mga mata ng bayan, nakikita ko ang kalungkutan at takot. Para hindi ko na alam kung anong gagawin sa mga pagsubok na pinapataw sa atin.
Bakit sila, ma'am? Ma'am, sa isang gamba, sa pagkangin ng lawa, mayroong isang dalagang tumatakip ng pagkahay at magbibigis ng kamesa. Nag-aantay sa pagdating ni Elias nang biglang nakarinig siya ng mga yabang. Tinigil ang panananggi at nakita ang pagdating ni Elias na may daladalang panggato. Napansin ng dalaga na si Salome na tila malungkot. Pagkatapos ng pag-uusap, ay tumayo si Elias upang matanda sa kanyang kapatid. Hindi ako nararapat. Hindi ako Yan ang tama. Yan ang tama. Salome. Maghanap ka na lang ng ibang binata na hindi katulad ko. Ang oras natin ay tama na. Maghanap ka ng ibang lalaki na pagkasalan ka, mamahalin ka ng tungal. Salome, kailangan ko tapusin kailangan ko tapusin ito. Sandali! Ang iyong pagalit, ito ba ay pagtatas mula sa pangalit ng mundo o pagtatas mula sa akin? Kita sih. Ako si Salome, isang simpleng dalagang nakatira sa simpleng kubo. Sabi nila, kung lugod akong tignan kapag nasa akin ang kalitan. May matalik kong kaibigan na si Elias. Kaibigan nga ba? Hindi. Mas matalik, mas higit pa sa pakikibugan ang aking puri sa kanya. Huwag sanang maging sagabal ang aking mga luha. Huwag intindihin. Patawad aking mahal. Hindi ko po lubos maisip sa tuwing kayo magtatagpo. Hindi ko magawang maisip. Baka ito na ang huli nating pagkikita. Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako pinili ang bandang kaliyaan? Hindi mo ba ako nakikita? Ako lang ba isang anino sa iyong buhay? Ginawa mo lang ba ako isang pampalipas? Bakit? Bakit mo mas piliin si Ibarra? Wala siyang halaga sa iyong buhay. Ako ang nandito para sa iyo. Palaging nandyan sa buhay mo. Oras-oras ikaw ang aking niisip. Kung ikaw ba ay ligtas sa iyong mga daang tinatahak. Alam mo, delikado ang iyong tinatahak. Ngunit ikaw pa rin ay sumusuway sa akin. Sinabihan na kitang ako ay iyong piliin. Ngunit pag pinili mo ang bansang ganyan, wala na akong magagawa pa, kundi ang tumawalan ka. Gibas. Konsolasyon. Victorina. Konsolasyon. Gibas. Thank you. Ay, wala. Ako si Victorina de los Santos de los Reyes de Hispanada, isang tunay na mistisa. Tignan niyo ang aking kolerating. Maganda, di ba? At ang aking maputing putis.
Kaya kayo mga Indio, silang itim ng yeta, dapat niyo akong igalang. Sinasabi kong hindi lang ako maganda, sosyal pa. Nung ako ay dalaga pa, maraming nanliligaw sa akin. At isa na si Don Tiborcio, di Espanyada, ang aking asawa, dahil ayaw ko sa mababang uri katulad ng mga Indio. Marami ang nasabi, ay pinilit ko pa nga siya si Don Tiborcio na magiging doktor. Eh ano na mga yun? Kayo mga Indio ay mga inggit lang sa amin. Doña Consolación, la musa de los... Ay, sabi mali. Okay, take two. Soy Doña Consolación, la musa de las guardias civiles y Imposa Alperez. Sa wikang Pilipino naman, ako ang musa ng Guardia Civil at ang asawa ng Alperez. At ako naman ang pinakamagandang balat sa lupa na ito. Ano? Sinong magsabi na mas maganda si Maria Clara? Ikaw? Ikaw? O baka naman ikaw? Ang pangit naman ng mga dumadaan. Aba, ang mga mapagpanggap, si Doña Victorina. Naku, may sakit ako. Magkano po ba ang bayan? Ay, huwag na nga, mas lalong lumala ang aking sakit. Ano sabi mo? Ako? Nainggit sa'yo? Marahil, ako nainggit sa iyong kulot na buhok. At ano sabi mo? Ako? Labandera? Baka gusto mong labhan ko yung kulot mong buhok. O baka naman gusto mong plansyahin ko pa yan. Pensante. 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 Pensante, Pinudia, Hablaw de Espanyol. Akala mo hindi ako nakapagsasalita ng Espanyol? Aroha, estupida, de Victorina. Ngayon, sino ang estupida Doña Victorina? Diyan na nga kayo mga hampas lupang magbahong India. Okay, ready. Si Doña Victorina ay namasyal sa bayan at dumaan siya sa harap ng bahay ng Alperez saan ang asawa ng Alperez na si Doña Consolación ay nakabuhay. Hoy, ako ba ang inuman mo? Apa? Ano nangyari sa'yo, Doña? Bakit ganyan ka makapagtingin sa akin? Naiingit ka ba? Ako? Nainggit sa'yo? Marahil. Oo nga, ako nainggit sa'yo kulot na buhok. Hoy, huwag mo ako bibilang sa mga ninanamikan. Bakit naman? Bakit? May pinagkaiba ka ba sa amin? Ang mga Alperez sa bahay namin sa Maynila ay hindi pumapasok sa bahay. Hindi sa pintuan. Sinyo ang pupot. Hoy! Huwag mo mga riyan na ganyan! Halika nga dito at luruan kita ng leksyon. Anong leksyon? Aba, ginagalit mo talaga ako. Padre Sibila. Pia. Tama, good. Tama. Kanina. Kapitan Tiago. Teniente Guevara, wala pa. Teniente. Kapitan Tiago. Sunod, ano? Okay, ready. Music. Focus ka sa music. Kaya sa start. Music. Start. Ako si Padre Sibila, isang pari, isang nagpataguyod ng kalusan. Ngunit higit sa lahat,
Ako ay isang taong marunong maghintay, nagmasid at kumikilos. At tamang sandali, hindi ako katulad ni Padre Damaso na hadyang sumisigaw, nagagalit at nagpapakita ang kanyang tunay na damdamin. Hindi ako tunay na kapangyarihan ay hindi sumigaw. Ito ay namumulong. Hindi ito ay namumula. Ito ay nagmamasid at nagmamasid ng nag-aantay ng pinutulak sa mga bagay sa depresyon. Nais nito nag hindi napapansin. Ako si Teniente Guevara, isa sa mga nagtiwala at lumaban sa kurong-kuro na sumapit sa panggalan ni Crisostomo na siyang magplanong mag-alsa sa laban sa mga sa gobyerno. Malalaman natin nga kaibigan ko ang yumaong ama ni Crisostomo na si Rafael Ibarra na namatay sa bilangguan dahil sa sakit. Matagal ang paglilitis ito at tuluyang hindi na naagapan sa selda. Malasakit ang nagdala sa aking kaibigan at ama ni Crisostomo sapagkat ang kanyang pagtulak sa isang artilyerong kumaapi sa isang mga bata ay siyang nakapatay at nagbigay ng rason upang bintangan. Ako si Kapitan Jack. Ito ang tunay na pangalan ko. Kasi Don Santiago de los Santos. Si Maria Clara. Isa akong Ginoo na may kapatakan. Isa akong Ginoo na may kapatakan. At kayumagyan tulay ng aking balat at bilugan ng aking mata. Ako ay pinubuhay ng pagmayaman sa buong mundo. Dahil sa aking mga daming negosyo at sa aking mga ari-arian. At meron ako marami ako maupahang bahay sa bayan ng San Diego. At kilala pero sa pagkakas at nakilala ko sa aking panglalakad sa magandang babae na pangalan si Kaya Alba. Tia Alba. Tia Alba. Tangtang yakon. Tia Alba. Natangtang yakon. Alfonso Linares. Kuya Alba, ang amin na ni Maria Clara at asawa ay ako ang Kapitan Jack. Pinanganak ako sa Santa Cruz, Manila. Mula sa Miami pamilya. Ako ang tumulong kay Kapitan Jack na mamamayaman ang kapataas ng kanyang katayuang family. Nais kong magtanim at mag-ani, kaya kami bumili ng lupa sa San Diego. Dito nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Padre Damaso pura sa San Diego. At kay Don Rafael Ibarra na pinakamayaman na kapitalista ng bayan ng San Diego.
Silas. Isang lagnat ng kapanak ang dumako sa aking paligid. Alfonso. Filosopo. Alfonso una. Tasyo. Gilay na Sige. Pinas dadas, mga binibini at Ginoo. Ako mapalasyan, hindi ka dadas. Maria Clara, bakit kaya ako napag-aita ng pagkataong makilala ka ng mabuti? Napakaraming taong tanong sa aking isipan. Hindi ko alam kung paano ako makapasok dyan sa puso mo. Sapagkat ako ay isa ng mga estranghero. Ngunit ang mga mata ko'y lagi nagnanais na makita ka, makita ka, makilala ka, at sanay magtaglay ng isang pagkakataon na ako'y tanggapin mo. Hindi ko alam kung ano ang aking magiging papel sa iyong buhay. Ang tadhana ay tila mapagpahirap sa akin. Laban sa persa, nakaraan at ang mga sakit ng mga hadlang sa amin. Paano ko ba ipaglaban ng aking pagmamahal? Ako'y naguguluhan, ngunit ang isang bagay ay tiyak ikaw ang aking pinapangarap. Salamat. Baliw daw ako, pero sino ang tunay na baliw? Ako bang nagtatanong sa mundo? O sila natahimik na nagmamasakop sa aking bayan? Ang karunungan ay hindi kasalanan. Ngunit, ang bayang ito, pinatahimik ang nag-iisip. Ang relihiyon, ginawang tanig-ala ang gobyerno, bulag sa tungkulin. Pero, darating ang araw na ang kabataan ay gumising at ang dilim ay pagpapalitan ng liwanag. Kakayahan. Bago masimula ang umpisa, ako nga pala si Batigams. Kayo mga Indio, kayo ang salot sa lipunan. Ako'y tuwang-tuwa, nagihahas ako sa biyahe. Sa probinsya ay dumadaan sa aking tabi, ay nagniningin ang aking buwan. Kayong mga alagad ng Diyos, dapat may respeto kayo sa mga kura, dahil ako ang kura ng San Diego. Iba, matayan naman mo. Huwag Ibarra, patawad sa aking sinabi. Hindi ko sinasadya. Ibarra, patawad Ibarra. Hindi ko na uulitin ang aking mga sinasabi. Basilio Crispin. Basilio Crispin Pisa. Diha ka. Diha ka. Mahal mo ang aking mga kapatid. Ngunit, binibintang mo. Mahirap na po kami. Isa po akong inosenteng
magnanakaw mo. Ina! Nasaan niyo po? Ako nga po pala si Basilio. Anak ako ni Sisa. May kapatid ako si Crispin. May kapatid ako si Crispin. Mahal ko sila. Mahirap lamang po kami. Gusto ko lang naman magsama ang ating pamilya at magkaroon ng masaya at magandang buhay. Inay, huwag po kayong mag-alala. Nasa kumbento po si Crispin. Nasa kumbento po si Crispin. Sinayagpag po si Ani. Mauna na itong marumpak ko. Nagkasal tayo! Nagkasal tayo! Ngayon ang araw ng mga patay! Ang nakita nung iwanag, yan ang mabuhay ng tao! Sumama kayo! Sumama kayo! Magkasal natin! Natin! Ang anak ko! Nakita mo ba ang ilaw sa kampanero? Si Basilio yun! Ang aking anak! Siya ang nagpapadugtog sa lubid ng kampanero. Nakikita mo ba ang ilaw sa kampanero? Alam mo ba kung sino yun? Alam mo ba? Si Crispin yun! Ang bunso ko! Crispin! Anak ko! Nasaan na kayo? Sabi nila, baliw na ako! Baliw? Sino baliw? Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Kuya
Saktan siya. Inay! Oh. Itay! Ate! Buwan! Balik, Mi. Balik, balik. Balik ka, balik ka, balik. Batiin na. Inay! Inay! Ate! Buwan! Saka siguro kung hindi natutuwa ang aking mga pamilya sa akin. Ngayon pa lamang ay kailangan ko na sila bigyan ng hustisya. Napagbintangan ako napagbintangan akong erehe, pilubustiro. Ngunit di ko ito pinansin. Naglagang sa iba't ibang lugar, hanap ko lang aking ang nagluto sa talikhala sa aking pamilya. Ngunit ang aking minsan magawi sa bayan ng Santiago. Ako'y naging piloto ng bangka. At habang kami ay naglalawin, may isang hindi na sa diretsyang naganap. Akala na may isda ang api na dakip. Yun pala ay isang buhaya. Agad ko ito nilusot para patayin. Pero hindi ko patay. Hindi ko ito pinatay. At maramdam ako ng tapos. Nilusot na kami. Buntik ako mapatay ng isang buhaya. Ngunit merong dumating na isang binata niligtas ng aking buhay. At ang sabi ko sa kanya ay utang ko ang aking buhay sa iyo. Sa'yo na lang. Ako si Elias. Ano, ending? Ending. Ako si Elias. Hard. Uy, matulog. Ako ang inyong lingkod na si Elias. Isang lalaking may aking katapangan at matapang na panindigan. Akin na siguro sa kabilang dahil pinatahan ko ay hindi natutuwa ang aking mga magulang. Ang pamilya. Subalit ito ang aking siklab ng aking puso. Ang hangad ko ay justisya para sa minamahal kong bayang Pilipinas. So, ang nila ko yung lagi pumabalik na lang ang pangyayang naging sa ko bakit patuloy akong nagabag para sa inyong piyan. Ako ay tinaguriang pinakamagandang bulaklak na nag-iisang magyari sa Diego. May ugali akong mahilig, masunurin, maganda, at kilala rin ako bilang may kaibigan bilang isang babae. Ako, si Maria Clara, ang kasundahan ng isang pagkakala. Labis ang aming tuwa nang malaman ko, uuwi nga pala rito sa Pilipinas ang aking tirong si Ibarra. Sigurado ako agad ang kanyang kahanapin sa kanyang pagbalik. Patawad aking pagkakas. Ako'y kakasal na Linares. Malapit na araw ng aming pagkakakisan. Ganito ang aking nararamdaman. Sa halip na ako siyahan ay malungkutan ang aking nadarama. Pumayag ako ng pagkakasal ni Linares. Gusto ko may kailangan sa pamamakalilong ko. Kung ito lamang ang tanging paraan, ganit ang gagawin ko, maligtas ka lang. Parang may nakita akong dalawang dito sa barko. Hindi kaya siya si Ibarra! Ikaw ba? Napakasaya ko makita siya muli. Tinakap niya ako at tinakap ko rin siya. Ngunit, pagkatapos
Marianas. Hoy, Marianas ka! Hoy, Balik ka! Tekto! Sige lang. Medic! Kahit tagal kong nawalay, kahit tagal kong nangarap ng pagbabago, ngunit sa aking pagbalik, ay kasama mas lalong lumaganap. Ang mga inang umiiyak, mga anak na walang kinabukasan, at mga lukhang patuloy na pinagsamantalahan. Pinilit kong maniwala na sa edukasyon ng tunay na pagbabago. Ngunit paano kung may tuturo ang katotohanan kung ang nangangaral ay bulang sa kanilang kasakiman? Ang simbahan na dapat sana'y tagapaglingkod sa Diyos, ngunit naging mistula kasapapan sa pang-aapi. At ang mga may makapangyarihan ay walang ibang walang ibang pangarap kundi nandun lamang sa kanilang luklukan. O Maria Clara, ikaw ang iwanag sa dilim na ito. Sa iyong mga matay nakikita kong pag-asa. Ngunit pati ikaw ay biktima sa mga sinungaling at panininlang. Ano pa ang saysay ng aking pangarap? Kung pati ang aking puso ay pinagkain sa akin. O Diyos ng katarungan, ako ba'y pinagbalaan? Ako ba'y tinadhana ng magdusa? O pagmamahal sa bayan ay isang kasalanan? Kaya ang mga pantinig ng mga api. Kung ang landas ko'y patuloy, kung ang landas ko'y matatapos sa mga api. At naway magising ang aking mga kababayan. Ang matiwas ang aking mga kababayan. At hindi ako susuko. Hanggat ang araw ng karayaan ay isisikat sa bayan ito. Ako si Crisostomo, ang anak ng bayan ito. At sa ngalan ng katarungan, ipaglalaban ko ang kanyang kalayaan. Tanan, center sila kay Sostomo o Maria Clara. Tanan. Uy, anong Padre Damaso na imong buhay? Tanan, including tanan ang wala sa picture, walay grado. Down. Characters nasa baba, ang craftsman sa likod. Ang inyong isuot ay kami ang mga tauhan ng Noli Me Tangere, ha? Kami ang mga tauhan ng Noli Me Tangere. Video sa video. Ready? Di mo Video sa video. Practice ako na 3, 2,